Punta tayo ngayon dyan sa Senado para alamin ang latest developments dyan. Kasama natin si Keith Flores. Keith, anong update dyan sa Senado? Neil, nakatakdang mag-convene bilang isang impeachment court ang Senado mamayang alas 10 ng hapon. So, ang nakaraang Lunes, May 11, na-impeach sa House of Representatives si Vice President Sara Duterte sa grounds ng betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, at iba pa. Sa parehong araw, nagkaroon ng isang Senate bill na nagbago sa liderato ng Senado. Nauwi ito sa Senate presidency ni Senator Adam Peter Cayetano kasama ang boto ng bagong mayorya na binubuo ni Senator Loren Legarda, Pia Cayetano, Cheese Escudero, Camille at Mark Villar, Jinggoy Estrada, Joey Villanueva at kaalyado ni Duterte na sina Senator Bato de la Rosa, Bongo, Amy Marcos, Rodante Marcoleta at Robin Padilla. Noong May 13 na naman, formal na natanggap ng Senado ang Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Sa ilalim ng liderato ni Cayetano, nangako siyang hindi daw magkakadelay ang pagproseso ng impeachment. Patatandaang noong 2025, noong unang na-impeach si Duterte, naharang ng isang Supreme Court ruling ang pagkonbina ng Senado bilang impeachment court. Sabi ng Korte Suprema, lumabag daw ang nakaraang impeachment sa one-year bar rule. Ngayong nasa Senado na muli ang Articles of Impeachment, kailangang hingin ng mga miyembro nito ang tugon ni Duterte at ang kanyang kampo sa mga inihaing kaso sa kanya. Bibigyan ng pagkakataon tumugon ng Vice Presidente sa loob ng 10 araw mula sa kanyang pagtanggap. Makakasagot naman pabalik ang prosecution na binubuo ng mga miyembro ng House sa loob ng 5 araw. Kung hindi magbigay ng tugon sa Duterte, magpapatuloy pa rin ang pagdilitis kung not guilty ang plea ng Vice Presidente. Kung guilty naman ang plea ni Duterte, maaari nang maghatol ang Senado bilang impeachment court. Sa pagtipon ng senador bilang impeachment court, pamumunuan ito ni Cayetano na Senate President ngayon. Tatawagin namang senator judges ang mga senador na ayon sa konstitusyon ay dapat maging politically neutral habang naglilitis. Sa pagtatapos ng trial, pagbobotohan ng mga senator judges kung maa-acquit o mako-convict si Duterte. Nangangailangan ng 2/3 na boto ng mga senador para ma-determine ang hatol ng korte. Kung makonvict si Duterte, maaari siyang tanggalin sa pagka-Vice Presidente at hindi na siya maaaring mahalal sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Bukod sa impeachment ng Vice Presidente, inaantabayanan din ang posibleng pagbabago muli ng liderato. Sabi ng senador na ayaw magpapangalan, naabot na raw ang kailangang bilang para mabalik sa pagka-Senate President si Senator Escudero. Isa namang source ang nagsabing maaaring si Senator Juan Miguel naman ang papalit kay Cayetano. Si Cayetano na mismo ang nagsabi noong nakarang linggo na mayroong di umanong plano para patalsikin siya sa pagiging Senate President. Kasunod ito ng putukang nangyari sa Senado noong May 13. Sa sumunod na araw, kinumpirma din ni Cayetano na nakaalis na sa Senado si Senator De La Rosa na may hinaharap na arrest warrant mula sa International Criminal Court. Neil? Keith, so bago natin himayin yung sa impeachment na issue, so mainit na usapin talaga ngayon ay yung looming na leadership change again just not only a week after the installment ni Senate President Alan Peter Cayetano. So right now, wala pa talagang malinaw. Ito malinaw kung number 1, mapapalitan ba si SP Cayetano, at number 2, sino yung papalit sa kanya, although mayroong mga mas maugong na pangalan. Tama ba yun? Oh, yes, Neil. It's actually Senator Cheese Escudero na ang looming na posibleng pumalit kay SP Cayetano or si Senator Juan Miguel. Like I said, although previously natapon din o na-raise din ang pangalan ni Senator Kiko Pangilinan, ngunit tinanggihan niya na ito to the media. Do we have information, Keith, kung ano yung pag-usapan doon sa Minority Bloc Caucus? Because only minutes before we went live, nagkaroon ng caucus itong Minority Bloc. Do we have information kung ano yung posibleng pinag-uusapan nila doon? Actually, nung nandun tayo kanina sa taas, nakaabang sa mga dumadating na minority senators, tinanggi nila na they know anything about a possible change in leadership. There was also a quick pass-by nga ni Senator Wade Gatchalian kung saan sinabi niya lang na magtatrabaho lang daw muna siya. Yun ang sinabi niya. Keith, kung sakali man na si Senator Cheese Escudero nga yung
pumalit kay SP Alan Cayetano. Again, granted na matuloy yung leadership change dyan sa Senado. We already saw kung paano niya hinahandle itong impeachment case. We saw that from the first impeachment bid nitong nakaraang taon. No? So are we expecting na ganun pa rin yung pag-handle nitong impeachment case kung sakaling siya nga ulit yung ma-install as Senate President? We have no comment yet from Senator Cheese Escudero regarding kung siya nga ang papalit, and wala pa siyang naging comment regarding dun sa magiging possible na pag-convene dito sa Senate as an impeachment court. Keith, nakita mo na ba dyan si Senator Bato de la Rosa at si Senator Robin Padilla? Kasi parang sila yung inaabangan ngayon kung magpapakita ba sila ngayong araw dyan sa Senado. Oh, actually, si Sen Bato de la Rosa, as we know, no, Thursday ng madaling araw, na report na nga na nakaalis na siya ng Senate premises at 2:30 a.m. that day. At nakasalubong ng media si Attorney Jimmy Bondoc, ang kanyang legal counsel, at nagsabi siya sa Senate media kanina na hindi pa niya nakakausap si Senator De La Rosa at hindi niya alam kung nasaan ang senador. For Senator Robin Padilla naman, nandito ang ilan sa kanyang staff. Meron ding bulong-bulungan na he might appear today, pero his whereabouts are still unconfirmed. Okay, Keith, maraming salamat. That's Keith Flores live mula dyan sa Senado.